Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Naway nasa maayos po ang inyong kalagayan sa umagang ito. At isa na naman pong edisyon ng ating pagbubulayan ngayong araw ng Lunes, November 11. At ang ating pong teksto ay mula sa Aklat ng Kawikaan na may pamagat na Karunungang Makadiyos. Sinasabi sa Magandang Balita Biblia sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 1, Talatang 7 ay ito ang nakasaad. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Pagpalain nawa tayo sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y sandaling manalangin. O mahabaging Diyos Ama ng aming Panginoong Yesus, patuloy ang aming pagsamo upang ang pagkatakot namin sa iyo ay pasimula ng aming karunungan at malinang kaming lubha sa aming pag-aaral. Tulungan mo kami, Panginoon, na maramdaman namin ang kahalagahan ng aming paglapit sa iyo sa umagang ito, kung saan, Panginoon, bibigyan mo kami ng katalinuhan at karunungan magmumula sa iyo. Pagpapala po sa pangalan mo, Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Isang sangkap o bahagi ng ating emosyon ang takot. Sa maraming kadahilanan, nagkakaroon tayo ng takot mula sa ating mga karanasan. Kaya't naroon ang ating kaisipan upang hindi nauulit sa atin ang mga pangyayari na hindi na natin ibig. Ganun pa man, ang pagkatakot na ibig ituro sa atin patungkol sa ating Diyos Ama na nasa langit ay pasimula ng karunungan. Ano po bang karunungan ito? Ito ang karunungang mula sa Diyos kung saan ang marami ay winawalang halaga ang aral at mga saway. Ang karunungang ito ay nagpapaalala sa atin bilang mga anak upang dinggin ng Ama at hindi dapat ipagsawalang bahala ang katulad ng ginagawa ng mga mangmang. Ang karunungang mula sa Diyos ay tali ng biyaya at nagsisilbi rin itong gabay upang hindi tayo mahikayat ng mga gumagawa ng kasalanan. Sapagkat nagsisi na tayo at binago dahil sa ating pagkatakot. Gayunpaman ay naroon ang karunungan na magtuturo sa atin upang lumago sa makadiyos na isipan at paraan ng ating pagkatao. Alam natin na hindi mabuti na manatili sa kasalanan ng tao dahil sa kamatayan na idudulot ang paggawa ng kasalanan. Kaya nga po may pagsaway upang ituwid tayo sa ating mga pagsalangsang. At ang Espiritu ng Panginoon ay ating matatamo sa pamamagitan ng ating paglingap ng karunungang makadiyos upang maging matatag tayo sa bagyo ng buhay, kasakunaan o anumang hirap at hapis ang ating mga naging karanasan. At nagsisilbing aral upang patuloy nating hanapin ang mga karunungang makadiyos at kung nasumpungan natin, ito ay ipamuhay ng may pag-ibig at kagalakan. Dahil ang nagtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salita ng puno ng buhay ay nagtuturo sa atin upang gawin ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan, at katapatan. Sinasabi rito sa 2 Korinto, Kabanatang 1, Talatang 12,
sapagkat ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagpapatotoo ng aming budhi ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Diyos, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Diyos na kami ay nag-ugali ng gayon sa sanglibutan at lalong sagana pa nga sa inyo. Purihin po ang Panginoon at ang pagpapala, gabay at karunungang maka-Diyos ay patuloy na sumaatin nawa habang tayo ay nabubuhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming narinig ang iyong mga salita. Salamat dahil patuloy kang mabuti sa kabila ng aming mga kahinaan. Kung minsan nadadaig kami ng kahinaan, naroroon ang aming pag-aalinlangan. Ngunit salamat dahil ang kabutihan mo ay patuloy na lumulukob sa amin upang magpatuloy kami sa kabila ng maraming balakid. Patuloy kaming nananalig na hindi mo kami iiwan. Patuloy kaming magtatapat sa kadahilan ng ikaw ay mabuti sa amin, Panginoon. Kaya nga kami ay lumalapit dahil ang iba sa amin, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman. Ang kuya rin na sa kasalukuyan, Panginoon, ay humihingi ng kalakasan mula sa iyo. Kung saan si Mami Valerie ay patuloy na nananaghoy upang ang aming kapatid na Kuya Rene ay magkaroon pa ng kalakasan, Panginoon. Makita pa ang iyong katapatan sa amin. Patuloy mo pong palakasin ang pamilya ni Mami Valerie, si Ate P, si Ate Vilna, na sa kanila ay patuloy na gumagawa ng kaparaanan ng Panginoon upang patuloy na ang pag-ibig ay nagiging kalakasan nila, Panginoon, sa isa't isa. Patuloy mo po silang pagpalain. Maging ang nanay ng aming Kuya Edgar, na kung saan sa kanyang edad ay patuloy na nararanasan ang kahirapan ng pisikal na kalagayan. Ngunit, Panginoon, salamat dahil sa magulang na ito na gumabay sa kanyang mga anak upang makilala na nila, Panginoon. Patuloy mo nawa itong bigyan ng kalakasan at patuloy naming hinihingi, Panginoon, ang iyong awa upang dagdagan, dugtungan ang buhay na kung saan ay ang pag-ibig ng isang ina ay patuloy namin pinahahalagahan, Panginoon. Salamat din po sa buhay ng nanay ni Aimee at ni July, kung saan, Panginoon, ay hinihingi namin ang iyong habag upang patuloy siyang makarecover sa kanyang kalagayan na dumaan sa isang operasyon, Panginoon. Tulungan mo po ang kapatid na ito at patuloy na patatagin ang pananampalataya ng mga batang ito na ibinibigay nila ang kanilang
panahon, lakas, pag-ibig na kung saan, Panginoon, napakabuti mo sa kanila. Nararamdaman nila ang iyong presensya. Tulungan mo po sila, Panginoon, maging sa kanilang pag-aaral, maging sa kanilang kabuhayan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng Nanay Yoli, Ate Josie at ng kanilang kasambahay na patuloy naming hinihintay na lumakas upang makasama namin sa aming pananampahan, na kung saan ang kanilang pagpapasalamat ay lagi nilang sinasambit, Panginoon, sa kanilang mga panalangin. Salamat sa kanilang pamilya, ang kanyang apo na nagbibigay sa kanya, Panginoon, ng tulong upang patuloy siyang gumaling. Kay Ate Esther sa patuloy na kagalingan, kay Ann, Panginoon, na dumaan din sa ganitong karamdaman, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon. Isinasamo namin ang lahat ng ito. Gayon din sa aming Pledge of Faith, kung saan, Panginoon, naroroon ang mabubuting kaisipan ng mga kapatiran upang ang tahanan mo ay maging tahanan namin ng panalanginan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maipagpatuloy ang mga ganitong bahagi ng aming pagsamba, ng aming paglilingkod. Salamat po, Panginoon, sa kabuuan ng buong maghapon ito, na kami ay patuloy mo pong ingatan. Kung meron man akong hindi nabanggit, Panginoon, na nasa balik ng karamdaman, akin siyang idinadalangin, Panginoon, na patuloy siyang gumaling at patuloy namin makasama. Sa kabuuan ng Iglesia, Panginoon, idinadalangin namin na kami ay patuloy na magsama-sama, na nagpupuri sa iyo, na matuklasan namin ang karunungang nagmumula sa iyo, na aming maipamuhay. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa kalakasan, gayon din sa magdamag na iningatan mo kami. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan mo po ang kabuuan ng buong maghapon sa aming gawain, sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa gawain bahay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming isang magdalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Purihin po ang Panginoon, at ang pagpapala, gabay at karunungang maka-Diyos ay patuloy na sumaatin nawa habang tayo ay nabubuhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Jonathan, na nag-iiwan ng isang magandang at mapagpalang umagang sa lahat. God bless us all po. Muli pong natapos ang morning devotion. Hanggang sa Wednesday ay asahan ko po na makasama kayo muli, dahil muli ako po ang inyong lingkod, ang magbibigay ng ating pagbubulayan. At nawa ay kagalakan sa akin ang patuloy na magamit sa ganitong gawain. Salamat po. Paalam!